Ayan, so may nag-comment dito, picture ng asawa mo, Doc. So, hello wisdom sa inyong lahat. I'm gonna show like the early few years of us together. Dami kong revelation sa mga videos ko. So, di ba, yung part 2 ng story na, so he went to our house, and yan. So, eto I'm gonna show you a picture of him in our house, in our old house. And yan sila. Tanan! Yan sila. Ayan. So, that's him, my brother, Jack, and Shang. Ayan. So, one of the few first dinner namin yan sa bahay. Ayan, duminer yan siya sa amin. Tapos na-realize ko, wala pala ko pictures after. Anyway, so he went to our house. So, yun, nakilala niya mother ko, and then my aunt. Talagang kinaibigan niya yung mga bagets. Pero hindi talaga siya masalitang tao. Ano kami, parang pseudo-date sa Boulevard. Shucks, ano siya, Boulevard of Broken Dreams, charot. So, parang doon ko siya nakausap ng masinsinan. So, yun, parang, I asked him some things about him. So, parang naman GTKY. And then, hanggang nakwento niya, guys, yung adobo story. Itong adobo story na to, guys, gusto ko lang sabihin na napaka-crucial nito sa relationship namin. Kasi feeling ko, dito sa story ng adobo talaga ako na parang nasabi ko talaga, I think I found the right guy. Wow! Hindi kasi siya pinanganak na given so many resources. Talagang sa kwento niya, talagang pinaghirapan niya yung pag-aaral niya. Talagang ang dami niyang pinagdaanan. Tapos yung talagang yung nilalakad from school to their house. So, napaka-laking bagay ng mga ganong kwento. Parang encourage na, ako, kahit papano, nandyan yung mga parents ko to provide for me, and talagang naitaguyod nila ako. Tapos here comes another person na talagang effort para makapag-aral. So, when I heard about his story, parang na-touch talaga ako. Like, sabi ko, grabe talaga ang perseverance niya bilang isang tao. And yung adobo story, guys, is that dati daw, hindi talaga niya ma-afford kumain ng adobo. So, kung tama yung memory ko, kasi memory ko, magfa 5 years old na yung memory ko. So, kung tama ang memory ko, dati, pumipila siya sa canteen, tapos parang hindi niya ma-afford yung adobo. So, if I'm not wrong, binibili or hinihingi niya yung sabaw na lang ng adobo. Tapos iniisip niya na may sudan or may laman yung kinakain niya. Pero alam niyo guys, yung nagkukwento siya sa akin, hindi siya yung kwentong naawa. Parang it's a kwento of engganyo ako sa personality niya. Kasi talagang, alam mong nag-persevere talaga siya. Tapos kinakwento niya dati na mapper guy siya sa Gaisano Mall. Tapos nakwento niya dati na talagang sa dorm nila nangongolekta siya ng market para extra hustle lang siya. Pinalaki kasi si Oms Kilo ng ni nanay at ni tatay. So talagang pinagpursigihan talaga niya kung ano yung naabot niya. So when I got to hear this story, I was like, I was so amazed about him as a person, how beautiful he is. Kasi despite all the struggles and challenges, hindi mo yan makikita sa kanya na magkukwento lang siya, parang casual kwentuhan lang, pero alam mo ang lalim-lalim ng pinagdaanan niya. Feeling ko na big honey talaga ako sa kwento ng adobo. But really, my husband, when we started like going out and like talking, he's very timid. He doesn't really talk as much as I do. We're the total opposite of each other. But they say, opposite attracts. And I'm just really amazed na sa lahat ng pagkakataon namin together, alam mo talagang he was a mature and a person with so much wisdom talaga. So, di ba, napahaba yung kwentuhan natin. So, yun yung picture ng asawa ko. Pero I'm gonna show you nung kasal na lang.
Tadaan! So that's us during our wedding this year. Diba? Ano daw siya? Tom Rodriguez. Char! Ang aming reception look. Diba? Ang ganda ng aming mga pormahan dyan. So yan.